So now let's talk about this password problem in hydrostatic force na lumabas noong November 2017. This is our third problem na. The first problem, sinag natin May 9, 2019. Touch ko na lang yung video for that. This one is erroneous sa book. Okay, and then ito sa Gilizania lang din to na book. Meron to compilation sa yung white. Then actually may pinaka-source pa yan, di ko masabi. Di ko alam kung sino author kasi parang kinuha to mismo sa book. Pero nandun din yan sa Gilzania kung yun yung naging reference niya. Ayan. So, okay. So let's solve this password problem. A vertical triangular gate o triangle naman has a base width of 200 millimeters and the height of 480 millimeters. So the vertex of the gate is flushed with the water surface. Oh, napakadali lang pala nito. Di naman siya inclined eh. Okay, plane surfaces. Di naman, wala sinabing angle of inclination. So, hindi yan inclined. Okay, so gawa tayo ng tubig. Draw na natin yung figure niyan. So, ito yung water surface natin. Ayan. So, water surface yan. Water nga ba? Okay, yan oh. Water surface. Kung may binigay na ibang liquid, edi, yun yung gagamitin natin. Specific gravity nun, unit weight nun, density nun. Ayan, so vertical triangular gate has a base of 200. Pero, isusulat ko siya, di ba kapag tinignan mo dito, naka-ano yan? Pag side profile niyan ay it's just a rectangle. Di ba? O, ganyan, no? Kung may thickness man yan, kung may thickness yan, pero di naman na natin kinoconsider yun. So, ang side profile niyan ay just a rectangle. Kaya pa ba ito manipisan? Sige, okay na yan. Kapal, no? So, ang sabi, the vertex of the gate is flushed with the water surface. So, ganito siya. Ganito na yan kapag tinignan mo yung triangle. Pag gusto mo makita yung triangle is, ayan. So, ganito yan. O, nakapatong yan dito. So, ayan. Ganyan siya pag tinignan natin. Pero kapag dito lang, tinignan mo, nakatagilid yung triangle, ganyan. So, yung ano lang nakikita natin, yung side niya lang, which is rectangle kung may thickness man. Pero di naman tayo interested sa thickness. So again, so vertical triangular gate has a base width of 200 millimeters. Gawin ko ng naka-meters, 0.2 meters, no? And a height of, ayan, para sa mga dimension, ayan, adjust ko na lang. Ayan, and the height of 480 millimeters or 0.48 meters. The vertex of the gate is flushed with the water surface. Ayan, yan. Kaya ko pa ba extend to? Malaki na siya. Sige, okay na yan. Laki masyado. So, find the hydrostatic force acting on one side of the gate. So, ito yun. Ang hydrostatic force natin is, i-blue ko na lang. Green na lang. So, nag-act yan. Hindi sa centroid, pero sa center of pressure. Okay, ito yung centroid niyan. Hindi yan gitna. Kundi, di ba pag triangle, nasa 1/3 galing sa base. Gawan ko na lang dito rin. Ayan. 1/3 ba to? Mukha naman. Ayan, 1/3 ng base. 1/3 galing sa base pala. 1/3 ng height galing sa base. So, dun yung centroid niya, pero hindi siya dun nag-a-act. Bababa pa yan. Okay? Bababa pa yan. Again, yan yung center of gravity, centroid, pero hindi dun nag-act yung hydrostatic force natin, kundi sa center of pressure. Ayun. So, nasa center of pressure. Dito yan nag-act. Center of pressure. Which is, yan yung E-distance.
tinatawag nating eccentricity. E-distance. Ayan, E-distance from center of gravity. So, dyan nag-a-act yung hydrostatic force natin. Ngayon yung tinatanong. Importante yan kasi kung kukunin yung location ng hydrostatic force, so ayan, dyan mo makukuha. So, para sa value lang ng hydrostatic force, that is F is equal to gamma H bar times area. O, ang gamma natin, since water surface lang naman yan, then, dapat naka-newtons tayo. So, 9,810 ang gagamitin natin. 9,810 Newton per cubic meter. Then yung gamma. Gamma, tas ang H bar niyan, ang H bar ay galing sa water surface papunta sa center of gravity. Ayan yung H bar. Ayan. Okay, so H bar niyan ay, since naka-flush lang yan sa water surface, so yan yung 2/3. Kasi papunta dyan sa centroid ay 2/3, pero pag galing ka sa base, yan yung 1/3 ng height. Pero kapag galing ka sa vertex, 2/3 ng height yun. Oops. For a while. Okay. So, ayun. Ang H bar natin dyan ay 2/3 ng height. 2/3 ng height, 0.48 meters. O, H bar times area. Napakadali, area lang naman yun ng triangle. 1/2 base 0.2 times height 0.48. So, ayun. Yan na ba ito? 9,810 by 2/3 ng 0.48 by 1/2 times base 0.2 times height na 0.48. So, ayun, 150.6816. 150.6816 newtons. That is the hydrostatic force. So, syempre, na-cancel yung ang cubic meter, square meter pala to, no? Kung nalagyan. Diba, ito ay in meters, ito ay also in meters. Ayan. Meter. Tatlong meter. Meter. Divide mo sa tatlo ring meter. Cubic meter. So, ayun. Newtons na lang ang natira. So, ang tinatanong, sunod, location ng total hydrostatic force from the center of gravity. So, yan yung E. So, yan na yung E natin. So, ang formula naman doon ay IG, gross moment of inertia, over area times Y bar. O, gross moment of inertia nitong triangle. Actually, pwede naman natin i-simplify na yan. Di ba, ano yan? Base height cube over 36. Pangalan ko na lang itong B para ma-simplify natin yan. Tapos ito naka-height. Base height cube over 36. Divide mo sa area na 1/2 times base times height. At ang Y bar na, ito yung Y bar, H bar parehas lang yun in that case. Kasi ang Y bar, yun yung inclined eh. Yung distance niya dito, yung inclined, distance from water surface papunta sa centroid ng inclined surface. Pero since hindi naman inclined yan, same lang siya sa Y bar, ay sa H bar. Same lang ang H bar and Y bar bale. So that is just 2/3 lang din ang height. So anong madededuct mo dito? May parang derivation na rin tong ginawa natin eh. Okay, so tanggal ay base. Tapos height cube, height squared. So tanggal na rin. Height na lang yan. So anong relationship niyan? So 1/36. Pwede ko gawin ganito na. 1 divided by 36. Tapos, ito pala. 1/2 at 1/2. 1/2 at 2/3. Cancel din pala yung 2. 1/3 na lang pala to. 1 divided by 3. Parang 3/36 lang. 1/12 bali. Yan lang yan. 1/12 lang siya ng height.
Yan. 1/12 ng height. So, ilan yun? Ang height ay 0.48. Divide mo sa 12. 0.48 divide by 12. Ayun. 0.04. Or tayong gagawin mong millimeters nga, 0.04 meters yan, di ba? Or, pag eccentricity kasi, dapat maliit lang yan eh. Kumbaga, gamit tayo ng prefix para sa mga maliliit. Millimeter, centimeter, so on. So, times natin to by 1,000. Kasi 1 meter ay 1,000 millimeters. So, ayun, 40 millimeters. Ganun. So, obtain the location of hydrostatic force from the vertex of the gate. So, ibig sabihin, ito lang yan. Ito na yan, oh. H bar plus E. Diba? Ito yun, no? Location of hydrostatic force. Dito yan. From the vertex of the gate. Eh, nasa top yan. Nasa water surface. Naka-flash. Eh, the H bar plus E. O, ganun lang. So, location yan ay H bar plus E. Ano yung H bar? 2/3 ng height. O, plus ang E ay 1/12 ng height naman. O, add mo lang yan. 2/3 plus 1/3. O, mga parang formula na din ginagawa natin dito kapag na-encounter mo ulit yan. O, 3/4 ng height lang pala yan. 3/4 ng height. So, 3/4 ng 0.48. Ayun. 3/4 ng 0.48. So, that is 0.36 meters or 360 millimeters. Tama. 360 millimeters. So, times 1,000. Ganun lang siya. Times 100, 1,000. Ano yung lumabas? 150.7. Hindi ko pala na-shade agad, no? Tapos 40 millimeters. And then 360. Yan lang. That's it for this problem. Diba? So, ito yan. Maalala mo ulit, ito na yung derived formula na dyan kapag hinahanap yung eccentricity. Eccentricity tawag dyan kapag naka-encounter ka ulit ng triangle na yung vertex naka-flash sa water surface o 1/12 ng height lang yan, eccentricity. Then, ang distance niya naman from water surface ay h bar plus e. So, which is 3/4 ng h. So, ayan. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.